Nandito na tayo ngayon sa Zamboanga, nakasakay sa isang bangka na maghahatid sa atin papuntang Siasi. At ang tanong ay makakapunta kaya tayo sa islang napili ng Ruleta na nasa dulo na ng Pilipinas at literal na 270 kilometro na lang ang layo ay Malaysia na. Guys! Nakakahilo guys. Sa naplano natin ay gusto sana natin pumatak ng alas 12 ng gabi ang pagdating sa Siasi. Pero imbis na alas 12 ay nakarating na tayo ng 1:00 ng hapon ng Martes. 13 hours na biyahe ang ini-expect natin pero umabot to ng 16 hours. At sa 16 na oras na yon, imbis na pahinga, napuno ang biyahe natin ng pagkahilo at pagsusuka na kahit nandito na tayo sa Siasi ay ramdam ko pa rin ang alon ng dagat. Pero sa kabilang banda, ang good news ay maghahanap pa lang sana ako ng matutuluyan ko. Pero papatuloy na daw tayo ng may-ari ng nasakyan nating bangka. Sobrang laking pasasalamat dahil wala naman tayong kakilala sa isla na to. At pagpanik ko nga ay nakita ko pang nililinisan nila ang kwartong tutuluyan ko. Hindi ko kaya. Hindi ko agad kaya pumunta dun sa Pandami. Hindi ko na kaya. Like, feel ko magkakolaps ako. Dahil nga sa pagod at bigat pa rin ang ulo ko, alam kong isang bagay lang ang kailangan ko sa oras na to. Makatulog o kahit makaidlip man lang. Kaso nga lang, ang kapalit naman nito ay pagkaubos ng oras natin. 3:30 PM ang flight bukas at para umabot tayo dito, ang pinaka-realistic na pag-alis natin sa Siasi ay dapat alas 7 mamayang gabi. Para umabot tayo ng 1:00 ng hapon bukas sa Zamboanga. Kaso, ito ang problema. Habang kumakain kami ay may nabanggit sa akin si Kap. Kasi bukas ang biyahe, papuntang Hulo lang. Walang biyahe ngayong gabi. Bukas pa daw ang biyahe at pahulo lang pero wala pang siguradong oras. Kaya eto lang naman ang ibig sabihin ng balitang to. Yung plano natin alas 7 pag-alis ngayon ay wala nang pakinabang at hindi na ulit natin maaabutan ang flight sa Miyerkules. Literal na nasa dulo tayo ng Pilipinas at parang mai-stranded tayo dito. Pero hindi pwede dahil may importanteng lakad ako sa Biyernes. Kaya ngayon, dahil nalaman nating magre-rebook na din tayo at dahil wala pang oras ang biyahe bukas, para hindi masayang ang oras, ay sabay-sabay na nating silayan kung ano ang meron dito sa Siasi.
Siyasi! Grabe guys, ang layo ko sa Kabiasnan. Napakapalad natin dahil nagkaroon tayo ng tsansang maikot ang Siyasi at habang nagdo-drone ay hindi ko namalayang ang tinatapatan na pala natin ay ang napiling isla ng Roleta. Ang oras natin ngayon ay 7:40. Kuis, kasi kailangan ko talaga, ma-sure ball na makakauwi ako ng Manila ng basta dapat Biyernes ng umaga nandoon na ako. Pinaliliwanag ko nga kay kuya ang mga bagay-bagay at dito niya na nabalita sa akin na yung biyahe pala pahulo ay alas 9 ng umaga lalaot. Pagtapos nating maikot ang ganda ng Siyasi, tumambad naman ang balitang to. Alas 9 daw ng umaga ang biyahe ko. At dahil gabi na at madilim, paano ko maipapakita kung anong meron pa sa Pandami? At kung alas 9 ang biyahe, ibig sabihin, umaga na lang ang pwede kong ilaan para maikot yun. At kung matatandaan nyo, ay meron pa tayong gagawin sa Pandaming mga misyon. Bumiyahe pala tayo ng eroplano, motor, barko ng 12 oras para malaman na sa napili ng ruletang isla ay halos 2 oras lang ang meron tayo. Kailangan nga natin gumising ng maaga dahil wala kaming oras na pwedeng sayangin ni Kuya RG. At meron siyang kinausap na bangkero para ihatid tayo ng alas 4:30. Lagpas, alas 5 na at mukhang hindi na yata ito makakapunta. Hindi na tayo pwedeng magsayang ng oras, kaya kailangan na nating humanap ng iba. Pagkatapos ng ating mga pinagdaanan, ay literal na nandito na tayo sa isang isla sa dulong bahagi ng Pilipinas. Mga lugar na puno ng panghuhusga na delikado daw ang mga tao dito. Pero sa biyahe natin ay unti-unti itong nabago. So taga Siyasi sila Sir RG. Madali na daw tayo makakapunta from Siyasi to Pandami. Na sir na? Lapit na. Sama mo ako sir? Oo. Hindi na para kayo. At eto na nga, opisyal na makikita na natin kung ano ba ang meron sa isla ng Pandami. Hello po. Good morning po. Good morning po. Paglapag nga natin dito ay naramdaman ko na agad ang kanilang maayos na pagtanggap dahil sa kanilang mga ngiti at pagbati.
We are officially at Pandami. As you can see, I am holding now the envelope na hindi ko pinakita sa inyo nung nandun tayo sa Zamboanga. Dahil sa loob ng envelope na to ay nandito ang ating mga Pandami checklist. Mga misyon na kailangan nating magawa sa loob ng 2 oras dito sa Pandami. Una, makasakay sa bangka ng lokal sa Pandami. At dahil nakasakay na tayo, check na to. Pangalawa, makapag-selfie with the locals. Pangatlo, makakain ng pagkaing wala sa Manila. Pang-apat, makaligo sa dagat. Pang-lima, magkaroon ng unang kaibigan sa Pandami. At ang panghuli ay makakuha ng mga bagay na may uuwi natin pabalik sa Manila. Hello po. Pwede po bumili? Pwede. Dito po ginawa to sa Pandami. Oh. Nakapunta po ako dito kasi po nilagay ko po yung lahat ng isla sa Pilipinas sa isang roleta. Oh. Inikot ko po. Natapat po sa Pandami. Salamat po, ma'am. Sige po, sir. Share ko lang po yun, ma'am. Okay, okay. Apo, share ko lang. Okay guys, so titikman na natin tong darang. Para siyang guys, hot cake na pinulupot. Ito, taste test. May laman sa loob. Tapos yung laman sa loob, parang yung lasa niya, yung pudding sa Manila, yung parang may latex sa ibabaw. Next natin guys, itong chikalang. Ito para siyang donut na may coated with sugar coating. Akala ko tinapay siya. Pero ito kasi na ganyan. Para siyang pa rin, malagkit. Sarap. Last natin ay potlimandi. Tama ba? Tikman natin. Sarap. Ito yung laman nung kanina. Para mochi. Meron tayong isang task na nachikan. Anyway, sa likod natin guys ay ang munisipyo ng Pandami. Kaya tara, tignan natin kung nandito si Mayor. Mayor, are you here? Where is Mayor in this morning? Wala si Mayor at kailangan na natin magawa ang susunod na misyon, ang magkaroon ng bagong kaibigan. Hello po, ma'am. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Birma. Pwede ko po ba kayo maging kaibigan? Gusto ko nga sana maging kaibigan si nanay, pero hindi ko alam kung nagkakaintindihan ba kami. Kailangan nga natin magkaroon ng kaibigan, kaya tinawag ko na ulit yung mga batang sunod na dumaan. Kaso lang, mukhang hindi pa rin kami magkaintindihan. Sino ang ating magiging kaibigan? Ako lang ba yung nakakapansin? Pero parang kanina ko pa nakikita na naglalakad ang lahat sa iisang direksyon. At nang tanungin namin kung saan sila pupunta, ay pupunta pala sila sa bahay ni Mayor. Kaya pupunta sila kay Mayor dahil meron daw malaking salo-salo at mamimigay daw si Mayor ng regalo. Kaya kung pupunta sila, ay pupunta rin. Hello po, Mayor. Ako po si Adam Alejo. Mukha lang po akong loko-loko, pero ako po ay isang tunay na tao. Okay guys, so napag-alaman namin na si Mayor pala, magsisimba pa pala siya. At tapos nung simba niya is alas 8. Alas 8. Alas 8 ang oras na kailangang makabalik na tayo sa Siyasi. Dahil hindi tayo pwedeng maiwan ng bangkang lalaot ng alas 9. Oras natin ngayon ay alas 7. Kaya ipapagpaliban muna natin si Mayor dahil meron pa tayong mga misyon katulad ng makaligo sa dagat. "16 minutes before 8. Samahan ako ng alon sa dulo ng Pilipinas! Sarap! Ayoko na! Guys, wala na tayong oras! Wala na tayong oras!
Pagkatapos nga nating makaligo sa dagat, ay kumuha na rin ako ng something na may uuwi natin sa Manila. Pasado alas 8 na at kailangan na talaga nating bumalik, pero hindi pa tapos ang ating misyon. Wala pa tayong selfie sa mga locals at wala pa tayong kaibigan, pero mukhang alam ko na kung sino dapat siya. Ay, tatay ho. Pwede mo po ba kilala ako? Ha? Pwede mo po pakilala? Hello po. Hello po. Hello po. Basta. Hello po. Si Mayor po. Hello po, Mayor. Adam Alejo po from Manila po. Okay naman po. Nice to meet you po, Mayor. Maraming Talagang salamat. sinadya ko lang po kayo dito kasi may challenge po ako na makapagkaibigan po sa isang tao. Okay. So- Hindi lang isa. Kumit po kami dito. Palakaibigan po kami lahat. Salamat po, Mayor. Sino ang mag-aakala na sa araw na itinakdang makapunta tayo sa Pandami ay ang araw na pinaka-importante sa kanila? Di ko lubos maisip na gantong may experience ko sa dulo ng napiling isla ng Roleta. Okay po, sarap po. Mayor, mauna na ako. Bago pa po ako mapasarap. Maraming salamat po. Ingat lang. Salamat po, Mayor. Salamat po. Ingat po kayo. Ayun po. Kailangan na natin umalis. Tara na. Meron na lang tayong 17 minutes. Guys, meron tayong problema. Yeah. Yung papuntang Hulo. Ano sabi mo, Ya? Yeah. Inubos natin ng maayos ang oras na meron tayo sa Pandami. Habang iniikot natin ay nagawa natin ang lahat ng misyon. Nagmadali tayo. At ngayon na nakaabot na tayo ng alas 9 dito sa Siyasi, ibinalita sa akin, di daw tumuloy ang biyahe pa Hulo. Di ko alam kung anong mararamdaman ko. Paano tayo makakabalik ng Maynila at makauwi ng sigurado sa Biyernes? Pero sa kalagitnaan ng pag-iisip ko ay biglang pumanik si Kuya RG dahil meron daw na baril. Ano nangyari sa pasyente? Binaril. Kagabi pa rin. Kagabi pa? Hindi, okay na ako. Hindi na ako mag-ayos. Hindi kaya ng hospital dito eh. Akala ko hindi na tayo makakauwi. Pero may biglang kailangang isugod dahil na baril. At habang umaandar na kami, ay may humabol pang mga anak. At this point, hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko eh. Napapatanong na nga lang ako, sino ba talagang may hawak ng storyang to? At sa pag-iisip ng mga yan, ay ito ang napagtanto ko. May mga lugar at sitwasyon pala talagang hindi mo pipiliin. Pero ikaw ang tatawagin. At kung meron mang nalinaw sa akin sa paglalakbay ko, yon ay alam kong hindi ako mabobuo kung hindi ako makakasagot sa mga tawag na to.
Biyernes na guys! Nandito na ako sa pinaka-importanting lakad ko. Nandito tayo ngayon sa Dagupan dahil naimbitahan tayo para mag-speak sa mga kabataan. Kaya sobrang importante ng lakad natin dahil napakaraming kabataan ang nag-aantay sa ating kwento. So ganun kalayo yun na kailangan pa nila para makapunta sa ibang ospital. So, well, kaya ako kinikwento to kasi gumawa ang Lord talaga para mapunta tayo dito. And I really believe na kung ano yung gustong pasabi sa akin ng Lord, naniniwala ako na merong isa, dalawa, tatlo dito ang nangangailangan ng kailangan ipasabi ni Lord. So ready na ba kayo? Ready na ba kayo? So, tapos na nga yung talk natin sa Dagupan. Pero, ito pa yung isang Biyernes na kailangan nating puntahan. Guys, nandito na kami sa What If Watch Party! Ang What If Watch Party ay isang event wherein ikaw at ako ay makakapanood ng unreleased vlog kasama mismo yung mga favorite vlogger natin. Bago ko'y pinalabas tong pandami sa YouTube ay napanood muna to ng mga naka-attend sa watch party. Kaya sa susunod na watch party ay sana kasama ka na namin. And finally! Dito na ulit tayo at iikot na ulit natin ang roleta. At saan kaya naman tayo makakapunta?